Ngayon ipapakita ko lang po sa inyo etong sinasabi niya na hindi niya ako kilala. Sabi niya hindi niya ako kilala, 'di ba? Kaya kita tinawagan, kaya nag-video call ako sa'yo para malaman mo na ako kausap mo. Opo, yun nga. Pero ano, totoo po ba yung pupunta po kayo dito? Yes. Dahil sabi niyo may bahay kayo dito eh. Yes. Yun. Sa Tawaw ang bahay ko. Yun, tawaw. Opo. Yan Inano ko na, inedit ko na para kapag may nagsabi dyan, sasabihin na, oh Mac, hindi ka daw kilala ni Kulaong. Ayan na, naka-ready na, di ba? Makikita nyo na kagad yung video na ako po ay tinawagan ni Kulaong at sinabi niya nga po na tinawagan niya ako para ipaalam na siya yung kausap ko. Ngayon, ito yun. Ito. Jason! Jason! Hawakan mo nga! Halika. Wala talagang manners, wala talagang galang, wala talagang GMRC. Jason, wakan mo nga. Di ba parang Diyos ko, hindi man lang marunong mag-please, hindi man lang marunong makiusap. Jason, can you please hold this? Mas may manners pa ako talaga dito eh. Kung pinag-aralan lang naman kasi, talong-talo to sa akin. Eto, matalino lang to sa panloloko eh. Pero eto, tingin ko, yung mga deba-debating sinasabi nito, iharap si Manny Pacquiao sa kanya, si Sara Duterte, magpapalakpakan na daw tao. Sa akin lang, di ubra to, debate namin. Usapang Marcos, talo na kagad to. Patunayan mong kay tunay na Marcos, talo na kagad to eh. Hawakan mo. Video mo. Hawakan mo. How to press? No. Just hold it and focus on the TV. Okay. Just focus. Yeah, okay? Just focus, ha? Wait. Just focus, please. Alright. Wait. Okay na? I'm tired na. Okay. Nato. Nili. Naimbag nga rabi kada kayo amin nga tigalasang, especially dun sa mga nagagandahang candidate. Nais kong sabihin sa inyo na ayating kayo. Meron lamang po akong tatlong mensahe. Una, mensahe ko para sa mga tagalasang, sa mga community, sa mga kababayan, at sa bumubuo ng sambahayan ng Lasam. At ang pangalawang mensahe ko po ay para sa mga kandidata ng Miss Tinupig 2012. Ang pangatlong mensahe ko po ay para sa mga pinuno dito sa bayan ng Lasam. Unahin ko na po yung mga mamamayan. Ang mensahe ko po sa inyo ay ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Yung po ay ang pagdating ko rito, hindi lamang po para magbigay ng gantimpala para sa inyo. Para solusyonan lahat ng problema nyo na inilapit sa akin ng inyong agalang-galang na municipal mayor na si Marjorie Apil Salazar. Pangalawa po, ang mensahe ko naman po para sa mga kandidata at mga host, lalo na doon sa mga naging former Miss Tinupig at Miss Cagayan. Ang ganda ay kumukupas, ngunit ang hindi dapat mawala bilang Pilipina ay ang inyong mga karapatan na panindigan nyo ang inyong katayuan bilang isang dalagang Pilipina. Wow. Hindi ko na po hahabaan ang aking pagsasalita. Ang huling mensahe ko po, ito po yung pinaka-importante. Ang mensahe ko sa mga leader na nandito ngayon. Nagpapasalamat po ako dahil kinuha ko ang pagkakataong ito na maiparating ko rin ang nararamdaman ko. Hindi lang yung nararamdaman nyo. Yung nararamdaman nyo, ibinigay ko na sa inyo. Pero yung nararamdaman ko, kailangan malaman nyo. Sapagkat kung hindi nyo po malalaman, hindi na po ako babalik dito para tulungan ang mga kababayan nyong Tagalasang. Sa mga leader, I want you to take note with my simple message. Since it was the destiny of you being a leader of this town or municipal hall is to transform your community and the nation or your people in your town, you should begin by transforming your own selves first.
And in that formidable task, no one will be exempted for the said transformation. Wealth and power should not purchase privileges to be exempt. Because I do believe a community building so-called begin to a character. Tahimik lahat. Tahimik. Wealth and power should not outrage the conscience of the people. What we need to transform this nation, to transform this municipality, is a leader that could dare to mask the iron of the world without losing our essential humanity. Eradicating social inequity without anarchy. Si Busi, di ba lang si ano? Eliminating subversion without endangering our people's liberty. Being a leader, I do believe that educate your people one by one to practice self-discipline and self-reliance without ostentation. Try to embrace freedom and liberty, even in deprivation. Thus we prove to our posterity that the dream of Las Amenias is true. That even in this land of impoverished legacy, we can tell the entire nation, the island of the Philippines, that the wave of the future is not totalitarianism, but a democracy. Maganda to ulit sinabi ko. Saglit Ang na ha. huling mensahe, Ayan. Maganda to. we can tell the entire nation that Ano yung sinabi ko? Land of impoverished legacy? San? eradicating social inequity Bossy, inha. without anarchy, eliminating subversion without endangering our people's liberty. Wow. Being a leader, I do believe that educate your people one by one to practice self-discipline and self-reliance without ostentation. Try to embrace freedom and liberty, even in deprivation. Thus we prove to our posterity that the dream of Las Amenias is true. That even in this land of impoverished legacy, we can tell the entire nation, the island of the Philippines, that the wave of the future is not totalitarianism, but a democracy. Ang huling mensahe ko po sa bayan ng Lasam, dahil po ang inyong mahal na mayor sobra pong nagpapakahirap sa Maynila. Gabi-gabi po nasa opisina ko, nabamanik luhod. Mr. Chairman, kailangan ko po ng fire truck. Mr. Chairman, kailangan ko po ng rubber boat. Mr. Chairman, maraming malabo mata. 27 mayors ng Pilipinas na pumunta sa opisina. Napakapalad po dahil nag-grant po ang request na ang foundation ko ay handang gumastos ng over 100 million para sa bayan ng Lasam, and it is started tomorrow. ₱100 million ang ibibigay po doon sa sa Lasam, ibibigay daw po sa Lasam. Yes, sir. Maliwanag yan na sinabi ni Kulaong. Ang tanong, na ibigay ba? Tignan niya, ulitin natin. Ang foundation ko ay handang gumastos ng over 100 million para sa bayan ng Lasam, and it is started tomorrow. Wow! Kailangan po at maraming salamat sa inyo lahat at sa mga bumubuo ng Miss Dinobig Festival 2012. Ayan. So, batang-bata pa dyan si Kulaong. At ano po siya, memorize niya. Galing mag-memorize. Yun po talaga ang kumbaga pang ano niya sa mga pangloloko niya. Yung mine-memorize niya. Syempre, ang Lasam po sa Cagayan Valley po yan. Liblib na bayan. Nakakahiya nga dun sa mayor kasi sinabihan, gabi-gabi daw, nagpapagod sa Maynila yung mayor ng Lasam na naninikluhod sa opisina nitong si Kulaong. Parang nakakahiya naman yun, mayor ng Lasam na naninikluhod dito sa kay baho-bahong Kulaong na to. 'Di ba? Parang kung ako yun, parang, hoy, ano pinagsasabi mo, naninikluhod ako sa iyo? Ang baho-baho mo. Bata pa si Kulaong dyan, talaga nanloloko na po. 100 million? Narinig niyo yun? Sabi, 100 million? Diba? Tingin nyo ba gagastos ng 100 million yung tokmol na yan? At napakaganda ng kanyang mensahe sa mga kababaihan. Di ba? Ang ganda ng ng mensahe niya sa mga kababaihan. Parang hindi natin narinig
na sinasabi niya tong bagay na ito. Ina mo, Eto. pukin ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang. Oh, parang hindi natin narinig yan, ano? Eto pa. Di ka daw naka-score kay Mayo, mabaho daw bunganga mo. Tarantado, kumakain ng burat yun, si Mayo. Di ba? Parang hindi niya to binabanggit, ano? Isusuka ng mga Ilocano yang si Mangusin. Oo. Di ba? Ala talaga. Yung speech na yan, second inauguration ni Ferdinand Marcos, minemorize lang. Edward Snowden's. Okay po. Started tomorrow. Started meaning past tense and tomorrow future tense. Walang coherence sabi niya. Past tense, no? Started tomorrow. Joshua Destral, sakit sa ulo ng tao na yan. Pinagpracticean niya ni Culaong speech niya para walang sablay. Bilib na bilib naman sa kanya yung mga tao doon. 'Di ba? Pink butterfly. Kala ko si Vic Soto. No one will exempted. Sabi ni Pink Butterfly. 14 years ago po yun. So kung ngayon po ay 2025, 2011 yung video na yon. Siya po ay malapit ng kumandidatong senador. Kaya lang po nadeklarang nuisance candidate. Diba? Galing yan magsalita, Mambola. Oo po, yun nga po. Yun nga po ang kanyang master. Master in kalokohan and panloloko. Diba? Kaya po yan po talaga ang nitong si Culaong. Master po siya sa ginagawa niyang pangloloko sa mga tao na 'di ba? Alam niyo, syempre kumbaga kung ikaw kasi talaga magpo-portray ka as Marcos, dapat totoo yung sasabihin mo. Alam niyo kung ito si Culaong nagpo-portray siya as Marcos, tapos mabait siya, magalang sa mga kababaihan, hindi mura ng mura, hindi sira ng sira sa ibang mga tao, hindi gumagawa ng krimen. Alam niyo baka sabihin pa, baka nga talaga Marcos to. Kasi ang bait. Kasi ano siya, matulungin. Pero yung ganyan na nga yung mukha mo, mabaho pa hininga mo, mabaho pa ang singaw ng katawan mo, tapos mabaho pa ugali mo, talagang ano ka, mauoblo ka. Mahuhuyo ka talaga niya. Diba? Medyo lang talaga si Culaong nasobrahan sa galing. Nasobrahan sa galing, ayun, nahuli. RRJ, shoutout Victoria May. Sabi ni Mangusin sa live niya, may isa daw sila anak ni Mayu. Totoo ba yon? Hindi po yata. Parang hindi po yata totoo. Chona Woolridge, kung tinuloy lang niya yung pagkapanadero niya, baka matagal na siya kumasenso sa mabuting parahan. Nako. Ibig sabihin, matagal ng budolero yan. Nung nagsasalita siya ng ganyan, college pa lang ako niyan. Ngayon lang siguro na buko. Dahil siguro, panahon noon, di pa accessible internet at information. Diba? Nay Brenda Barton, hello po. Ayun, salamat po. Oy, palike naman ang ating video. Oy, like naman pag may time. 245 yung likes lang, baka po pwede nyo madagdagan. Match na match, sabi ni King Lestat. Pati konsensya niya, nabudol na niya, sumasang-ayon na sa kanya. Ano siya kumbaga, yung kanyang pinaniniwalaan, yung kanyang kasinungalingan, yung katotohanan, yun na yung kasinungalingan. Kasi ito yung inano niyan sa amin ito yung inaano niya sa amin. Wag na daw kaming manood sa mga sa mga vlogger ng anti-Culaong. Tapos wag daw kami manood kay Erwin Tulfo, wag daw kaming manood kay Percy Lapid, wag daw kaming manood sa GMA ba yon, saka sa ABS-CBN dahil binalita na di umano'y scammer siya, mga ganyan. Sabi niya sa amin yun, wag ka kayo manood dyan. Ako, sabihin mo Mac, sa vlog mo, wag ka kayo manood dyan. Kasi nga,
yung kung kami manonood, doon po sa mga ano na yon, doon po sa mga vlog na yon, manonood kami sa mga vlogger like Mike Cervera, dito kay Tres Rosas, doon kay Percy Lapid, Erwin Tulfo, GMA, ABS-CBN. Baka maano yung isipan namin na talagang si Kulaong ay totoo nga na pinagbibintangang scammer talaga. 'Di ba? Kaya po inaano niya kami na wag manood noon doon sa mga mainstream media. Mag-vlog na lang daw kami sa sarili naming kaparaanan at siya daw ang magbibigay ng mga iba-vlog namin. 'Di ba? Kaya po ayan ano naman talaga. Napatunayan naman eventually na talagang si Kulaong yung nuknukan ng sinungaling at napakamanloloko at nauto nga po kami. Kaya nga po nakapagpadala kami ng mga pera kay Dong Batalan. Boss, paano ba sila nagkakilala ni Bernard Chong? Sa sugalan, sa kasino. Kasi si Kulaong, tambay po yan ng kasino. Amuyong lang dun yan. Nakikiinom ng tubig, nakikitambay. Kapag may mga kakilala na nananalo, nag-aabang ng balato, doon niya po nakilala si Bernard Chong. At nabilog niya ang ulo nitong si Bernard Chong, napaniwala niya na siya'y tunay na Marcos. Kaya po siya kinaibigan. Yun po ang talagang kwento niyan. Hindi po yan alam po yan ng mga mga tropa pips natin. Nelia Lantebes, ayan. Salamat po sa pag-like. Kaya po itong ating kumbaga laban na ito, kabisado ko na to, madali na lang sa akin to eh. Kasi na to, walang kakwenta-kwenta tong ginagawa ko kay Kulaong na ito. Easy peasy lang to sa akin, maning-mani ko to. Bakit? Kabisado ko katarantaduhan yan eh, ni Kulaong. Okay, Boss Mac, nasa Pinas ka pa ba? Kunin kitang ninong. Sige po, Ate Chim Chim. Ayan, boss, hindi ba interview ni MG si Dong Batalan? Delikado kasi eh. Eto ako na nagsasabi sa inyo. Si Dong Batalan po, matagal naging kanang kamayan ni Kulaong. Simula nung nakulong hanggang makalaya, bata niya si Dong Batalan. Pero ang balita ko, kaya po wala na sa kanya si Dong Batalan, from reliable source, hindi po pinasahod ni Kulaong. Nagkaroon sila ng problema. Hindi binigay yung sahod, pati yung sahod ng anak. Kaya po si Dong, hindi na natin nakikita kay Kulaong. Susunod niyan, pati yan si Casper, magkakagalit din sila niyan. Kapag hindi niya na napasahod yan, hindi niya na nabigay yung mga pinangako niya, mag-aaway din sila niyan. Kaya po, delikado si Dong na ma-interview kasi matagal naging yan ni Kulaong eh. Baka mamaya loyalty niya na kay Kulaong, 'di ba? Baka kung ano-ano pa ang kumbaga itresyon lang si MG. Kaya mas mabuti pa wag na. Okay, matangos pa ilong ni Kulaong, nagparetoke ata yan sa Japan. Nasira lang yung ilong niya, nahampas ng pintuan sa hotel. Okay, yun pala yung nasa balita. Ang sabi nga daw, jogging siya doon sa casino. Yan, jogging. Anong jogging? Okay. Kuya Makwan, hello po. RRJ, si Kulaong na-trigger doon sa pangalang Abel P. Yun po kasi yung pinagsanlaan niya ng alahas. Pinagsasanlaan niya ng mga alahas noong before siya makulong at nung nakulong siya. At alam ko, ito yatang si Abel P ang nakabuking na peke yung Rolex. Yan, peke yung Rolex. Boss, baka nag-double crossan din sila ni Kulaong, boss. Sino po? Si Dong? Lahat ata ng kinita dati sa mga live nila naubos nung election eh. Ewan ko kung ano ba nangyari doon. Natulala sa pronounce at grammar ng taga Cambridge top notcher. Ghost hentai. Ayun. Parang utusan sa casino yun, Boss Mac. Okay. Ayun nga, ganun nga lang siya dati. Antay ng mga mananalo, mangingi ng balato, mga ganun ba? Okay. Kaya pala grabe yung galit niya eh.
George Pedro, boss, may tira ba talaga yung kulaong na yun? Wala po. Ang malakas lang mangbanta, sisindakin ka lang. Malakas lang talaga mangbanta. Saan kaya kumuha ng lakas ng loob na sabi niya graduate siya ng MIT at Cambridge? Ano po yun imahinasyon. Malakas po talagang impluwensya ang imahinasyon. Talo pa po niya ng alak. Kapag ikaw kasi nag-imahinasyon ka, nag-imahinasyon, ano ka talaga, parang mawawala ka sa hulog, parang ganun. Yun ang nangyari kay Kulao. Kaya yung mga imahinasyon niya, yun na yung pinaniniwalaan niya na tulay na nangyari sa kanya. Si Dong, baka, may kinuha din siya. Hindi ko po alam. Okay, sila yung Marcos na pango. Wilbert. Si Early Ancheta ang gumagawa ng speech niya, ata niya. Hindi ko lang po alam. Paulo Miranda, Buraot madaling salita, Boss Mac. Nagtrabaho ako sa Soler at sa Resorts World. Jogging. Yan, Boss Buraot sa mga VIP. Yan. Kayo nakakakita niyan. Mga nagtatrabaho sa casino, pati mga nagtatrabaho sa kainan ng casino, di ba? Kita nyo naman si Kulaong. Alas 5 pa bukas ng kainan, alas 4 lang nandun na. Puro kagaguhan si Mangusin, walang Cambridge sa Gapan, Nueva Ecija. Sabi ni Isabel R, imahinasyon, yung toga nasa Shopee. Biruin mo, pinagpaparangalan niya, pinagyayabang niya na talaga siya ay doktor. Kahit na alam naman natin na walang nagdoktor ng 3 araw lang. Di ba? Boss, parang hindi normal mag-isip si Kulaong. Parang need niya ng psychiatrist. Parang pangbata kasi mga sagot niya. Hindi po, bobo lang po talaga. Wala ibang paliwanag yung bobo lang talaga si Kulaong. Matalino lang sa kalokohan, pero bobo sa totoong buhay. Pinagloloko na si Kulaong ng mga viewers niya sa live niya. Yun nga, yung ibang viewers niya pumupunta dito. Magko-comment ng yung mga binabasa niya, tapos yung mga pangalan na pag binasa mo, bastos. Hindi nyo ako madadali ng ganyan dito. Kasi si Kulaong bobo. Ako matalino ko. Kaya yung mga nagsusubok na yan, black agad sa akin yan. Di na pinapakita ni Kulaong mga kinakain niya. Baka wala nang kinakain. 2.5 nga lang daw yung diploma. Actually, meron ako mga kilala na may mga nagkaroon din ng ganon. Ngayon, nareklamo na po sa CHED. Yung eskwelahan na pinag-aralan ko ni Kulaong ng 3 araw tapos Doctor of Humanities na siya. Wala pong yun. Wala pong DepEd clearance yun o DepEd license. Commission on Higher Education license. Wala. Kahit test daw, wala. Puro lang po yun. Puro katarantaduhan lang yung eskwela na yun. Okay. Baka naman may camera yung bridge sa Nueva Ecija. May camera? May cam? Okay. Ate Virgie, thank you. Minsan na-chepan ko live ni Dong Batalan at may nagtanong doon sa PhD ni Mangusin. Sabi ni Dong, honorary lang daw yun. Buti umamin naman siya doon. Kaka-cross, graduate daw siya ng UP. UP anong lata. Sardinas na yung inuulam nila. Sabi ni Scarm Kalasag, buti pa pala ako, masarap ulam ko. Teka, kunin ko nga tong ulam namin ngayong gabi. Laong talaga. Buti pa talaga kami, masarap pala ulam namin. Si Kulaong baka nagsasardinas na lang. Ang asawa ko kasi gusto niyan seafood. So ang asawa ko, eto ulam niya. Eto ulam niya, bangos na inihaw. Tapos ako, pork chop na inihaw. Naghihirap na ba si Kulaong? Sardinas na laulam? Hindi na nagluluto si Manang? Sinoutout niya nga yung lahat ng karakter ng SpongeBob bobo nga George Pedro, sa eskulata ni Anjo Aliana nag-aral si Kulaong. King Lestat, Dr. Kwak-Kwak yan. Ang tawag sa mga ganyan, makmak diploma mill, bayad ka lang ng siguro 200k. Oo, okay po.
Okay. Yung management ng international hotels, iba yung management from Newport. May sarili silang operations. Since guest si Kulaong ng casino, babayaran ng casino lahat ng damage na nagawa ni Kulaong. Oh, okay. Galing ano. Okay. Nagutom ako, Sobel R. Kain po tayo. Ha? Ako baka bago matulog ngayon, makakain din muna. Ha? Hindi ako nawala ng gana kasi hindi ko pinakita yung mukha ni Kulaong na butas-butas eh. Si Kulaong po ang isa sa mga katibayan ng substandard na flood control project dahil yung mukha ni Kulaong, mukha pong hindi na asfalto lahat. Paano magluluto si Manang Bossmac? Laging nasa likod ni Kulaong pag naka-live siya. Si Casper, si Manang. Jesse Agtang. Ayan, shoutout naman sa amin dito sa Barcelona, Spain. Ayun, hello po. Ate Bergie, pagkain ni Kulaong. Nako. Narana, hindi na talaga makalive ng kumakain kasi puro sardinas na kinakain. Hindi siya pwedeng kumain na masarap kasi di pa nakakabayad ng rent sa tinitirhan niya. Saka ban siya dun sa restaurant ng mga casino. Diba? Idol, shoutout naman dito sa SM Lipa City, Batangas. Ayun, shoutout to Gabriel Manago. Orlando Moya, hindi na nagluluto si Manang Casper. Ayun. Di asfalto tawag doon, boss, palitada ang kulang. Hindi na finishing. Bumibili na lang si Casper sa karinderya. Nagka-problema pa, kulang pa, bigay ni Kulaong pambili ng ulam. Oo nga, nakita ko nga sa post ni Food Genius eh. Ay, nako talaga si Kulaong talaga. Kulaong!